Sige po, good morning po sa bawat isa. Masaya po ba kayo? Amen. Dapat tayo po ay masaya. Amen? So, happy Lord's Day po. Kahit Sabado po ngayon, nag-adjust po tayo dahil po sa ating camp. Amen? Pero, ngayon po ay araw ng Panginoon. Amen? So, sige po, tayo na po ay dadako. Hindi na po tayo magpapakatagal kasi baka tumagal po tayo. Let's open our Bible in the book of Jeremiah. This is a famous verse at alam po ito ng bawat isa. This is reminder lang po sa ating lahat. Sige po. Jeremiah chapter 3 verse 15. Ang sabi po ng Biblia dito, andyan na po ba kayo? And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, dakila sa lahat. Lord, marami pong salamat sa araw na ito, sa oras na ito, na muli pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng panibagong buhay, Panginoon. Sa kabila ng puyat, sa kabila ng pagod, Panginoon, ng bawat isa, but still, Panginoon, ang faithfulness mo, Panginoon, ay nakikita namin every day na kami ay nagigising pa sa mundong ito, Panginoon. Kaya dalangin nga po namin na ang araw na ito ay ibigay nga po namin, Panginoon, ang aming focus, ang aming best, Panginoon, sa paglilingkuran sa inyo. Wala pong dahilan para kami nga po ay malumbay. Wala ring dahilan para kami magalit. Wala ding dahilan para kami mamroblema, Panginoon. Bagkus kami dapat ay magpasalamat dahil meron pa kaming buhay, Panginoon. Yung iba merong buhay pero hindi na nakakatayo, hindi na nakakalakad. Pero kami, Panginoon, ay nakaakyat pa rin, Panginoon, sa inyong bahay-sambahan, Panginoon. Kaya dalangin nga po namin na huwag namin sayangin ang araw na ito, ang oras na ito, Panginoon. Dalangin nga po namin na kami nga po ay manambahan ng merong tamang puso, ng merong mababang puso na handang magpailalim sa inyong makapangyarihan na salita na aming maririnig sa araw na ito, Panginoon. Tulungan mo kung meron po nakikitang karumihan, kasalanan sa iyong puso at isipan, ito nga po inyong linisin, Panginoon, upang ang inyong salita, Panginoon, ay makapenetrate, makapasok sa puso at isipan ng bawat isa, Panginoon. Muli, kayo nga po ang aming maitaas sa araw na ito. Ang dalangin namin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Mari na po kayong maupo at muli, magandang umaga po sa bawat isa. Amen? Good morning po. Amen. Alam ko po, pagod po ang bawat isa. Amen? Pero masarap po maglingkod sa Panginoon. Amen? Malapit na po ang camp po natin. Meron na pong aalis bukas ng gabi. Amen? So, let us enjoy. Amen? Tawag dito, tayo po ay maging masaya at ibigay po natin ang ating best para sa Panginoon. Amen? So, patapos na po ang Abril. Ngayon po ay May. Ngayon po ang last Sunday po ng May. Amen? So, gusto ko lang po magsara. Ako po bilang preacher, kasi ngayon naman po ay ating pastor appreciation. Amen? So, magbigay din na rin po sa bawat isa. Lalo marami pong bago ngayon na para ding matutunan nila that this church is naniniwala na kailangan at dapat i-appreciate ang lingkod ng Diyos. Amen? Na hindi lang dapat natin tinitignan ang lingkod ng Diyos na nagtuturo lang ng salita ng Diyos. Dahil ang pastor po ay ibinigay po according to the heart of God. Di ba? Yung pastor po na nakikita nyo po sa likod ng pulpito is hindi lang po basta lumabas ng mandaluyong at tumayo at nagkaroon ng sanctified. Ayon po sa ating nabasa, and I will give you, di ba, pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amen? Na makikita po natin na ang nangangaral, ang nagpapakain, ang nagpapaunawa ng salita ng Diyos, na lingkod ng Diyos, ay galing po sa puso ng Panginoon. Amen? At yan po ang ating titignan mamaya. Why we need to appreciate the man of God, at makikita din natin na ang pastor na ibinigay ng lingkod ng Diyos ay galing, di ba, sa puso ng Panginoon. Kasi maraming pastor ngayon, mga kapatid. But the question is, according ba sa puso ng Panginoon? Di ba, maraming nagtuturo ngayon na lingkod ng Diyos. Maraming lumilitaw ngayon na mga speaker sa online, sa Facebook, o anumang platform na meron dyan. Pero ang tanong, they are according to the heart of God. Amen? So this morning, ang ating pag-aaralan, Pastor according to the heart of God.
Pastor according to the heart of God. Ayon po sa ating text in Jeremiah chapter 3 verse 15, basahin ko lang po ulit. And I will give you pastor according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Sa panahon po natin ngayon, marami pong nagpapastor. Ngunit hindi lahat ng pastor ayon sa puso ng Diyos. Tama po yan, mga kapatid. Ang pastor po dito, hindi po namin sinasamba. 'Di ba? Hindi po siya Diyos. 'Di ba? Kumbaga tinuturo lang natin kung ano yung dapat na trato at pagtrato sa lingkod ng Diyos. Amen? So sabi po rito mga kapatid, sa panahon ngayon, maraming nagpapastor, ngunit hindi lahat ay pastor ayon sa puso ng Diyos. Ang tunay na pastor ay hindi lang magaling magsalita o mamuno. 'Di ba? Maraming pastor ngayon magaling magsalita eh. 'Di ba? Fluent sa English. 'Di ba? Magaling ang liderato, magaling magsalita sa maraming tao. 'Di ba? Hindi daw po ganon ang pagiging pastor na galing sa puso ng Diyos. Kundi siya ay may pusong mapagmahal sa kaluluwa, tapat sa salita ng Diyos. Hindi ko po ituturo kung sino ang pastor. Tignan nyo na lang po yung pastor na mamuno sa atin kung ayon sa according ng salita ng Panginoon. Amen? Kundi siya ay may pusong mapagmahal sa kaluluwa, ang church dapat may soul winning. Amen? Pag ang pastor hindi na nagtuturo na soul winning, delikado po yan. Pag laging giving, pag laging ganito ang kailangan natin gawin, laging papunta sa Kanya, questionable po yan mga kapatid. Because Jesus Christ, nung siya po ay nagpastor sa lupang ito, inuna niya po ang mga kaluluwa. Inuna Kanya at inuna niya ako. Amen? Tapat sa salita ng Panginoon, ang pastor ba na yan, nagtuturo ng salita ng Diyos, malalim, di ba? Ang pagtuturo, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, yan po dapat mga kapatid. Ano ba? Handang maglingkod ng may kabanalan. Wala pong perfect, pero dapat ang pastor, di ba, pinipiling mamuhay sa kabanalan. Merong desire na piliin na mamuhay sa kabanalan, mga kapatid, kasi yan po ang sinasabi saan? Sa salita ng Panginoon. Dapat ang pastor, kung ano ang nilakaran ni Jesus Christ, nung nandito siya, nung siya ay magpastol, dapat ganun din po ang namumuno sa church. Amen? Today, we celebrate, mga kapatid, pastor appreciation. A pastor is a gift from God to the church, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Ang pastor ay regalo at bigay. Hindi lang po basta bigay. Yan po ay galing sa puso ng Panginoon. Amen? Tandaan nyo po yan, mga kapatid, lalo po sa atin na mga matatagal. That is a reminder, mga kapatid. Sa mga bago, yan po ay aral na makikita natin, ay si pastor pala, hindi lang pala siya pastor ko. 'Di ba? Hindi lang pala siya yung basta nakakalaro ko lang sa basketball. Hindi po. Siya po ay galing sa puso ng Panginoon. 'Di ba? Pag ang pastor nasasaktan dahil sa atin, nasasaktan po ang puso ng Diyos. Why? Kasi sila po ay katiting ng puso ng Panginoon. Amen? So a pastor is a gift from God to the church. They preach the word of God. They pray for the people, mga kapatid, and they lead the flock. Tandaan po natin yan. Yan po ang trabaho ng pastor, mga kapatid. Sila po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Sila ay nananalangin para sa mga tao. At sila po ay nangangalaga sa mga tao ng Diyos. With love, mga kapatid, hindi lang po basta yung mga nakikita natin na nagtuturo, darating ng alas 9, aalis ng alas 10. Di ba? Nakamagandang sasakyan, hindi mo malapitan, hindi mo makamayan. Pero ang pastor na galing sa puso ng Panginoon, mga kapatid, and they lead the flock with love, mga kapatid. Like the apostle and prophets in the Bible, pastors carry a calling that requires sacrifice, faithfulness, and compassion, mga kapatid. Just God used prophets and apostles in Bible, He still uses pastors today to change life, mga kapatid. To change life, mga kapatid, kung papaano ang mga propeta at mga apostol dati na ginamit ng Diyos para magbago ng buhay ng mga tao, meron din pong pastor na gagamitin ng Panginoon para baguhin po ang ating buhay. Hindi sa way nila, bagkus sa way po ng Panginoon. Amen? Marami po yan, mga kapatid. Restore families and strengthen faith, mga kapatid.
Di ba? Kaya nga tinuturo ng pastor dito ang unang iwin natin, mga pamilya po natin. Di ba? Nagtuturo siya na pag dumating yung panahon, kailangan mong manindigan, di ba? Kung sino ang pipiliin mo, ang Diyos o ang pamilya mo, piliin natin ang Diyos. Pero hindi siya nagtuturo, nakalimutan at maging rebelde tayo sa pamilya natin. Di ba? Bagkus sinasabi niya rito na ang unang dapat masave bago ang iba is ang pamilya natin. Di ba? Doon pa lang makikita natin na yung pagmamahal hindi lang sa atin, bagkus kasama po ang pamilya natin doon, mga kapatid. How can we truly honor the man of God whom God has called to shepherd our lives? Today, let us discover the reason why our pastors deserve honor and appreciation. Ngayon, titignan natin ano ba yung mga makikita natin sa buhay ng isang lingkod ng Diyos. Di ba? Kasi ang makikita lang natin kay pastor, nangangaral ang salita ng Diyos. Nakakalaro natin every Thursday. Nalalapitan natin pag meron tayong mga problema. Pero meron pa pong mga malalalim, mga kapatid. Di ko masabing malalim, pero ito ang dapat natin makita. Number 1 po natin, the pastor's calling, mga kapatid. Na ang panawagan po ng lingkod ng Diyos. Ang sabi po sa Hebrews chapter 5 verse 4, ito po yung God anoint Aaron, mga kapatid, and no man taketh this honor unto himself, but he that is called of God. The ministry is not a profession. The person simply chooses, mga kapatid. It is a divine calling from God. Di ba? Tandaan nyo po yan, mga kapatid. Ang panawagan po ng Diyos, divine calling po yan. Di ba? Yan po ay dakila. Di ba? Yan po ay banal sa harapan ng Panginoon. A pastor does not step into this office. Ang pastor daw po, di ba, ay hindi kinukuha ang pagpapastor para lang po sa fame, or para lang po sa money, or para lang po sa recognition. Di ba, ang tunay na pastor na galing sa puso ng Diyos, mga kapatid, hindi po money, fame, at recognition ang habol. Di ba, narinig niyo yung sinabi ng lingkod ng Diyos, mga kapatid, kung yan lang ang plano niya, sana hindi na siya nagpastor. Kasi ang pagpapastor, mga kapatid, hindi mo diyan titignan ang pera, 'di ba? Ang pagsikat at ang recognition ng mga tao. Kundi titignan mo diyan yung mas malalim na dahilan bakit ka tinawag ng Panginoon. So yun po yun, mga kapatid. Makikita po natin dito, he enters, siya po ay nagpastor, 'di ba? He enters because the Lord has placed a burden in his heart and entrusted him with the care of souls, mga kapatid. Kumbaga yun po ay mabigat na responsibilidad na galing sa Panginoon. Kaya hindi yung paggising mo, bigla ka na lang tinawag. Hindi po. Burden po yun na galing sa Panginoon. Di ba? Yun po yung ikaw at ang Diyos na nagkakaunawan na alam mo tinawag ka ng Panginoon. Di ba? Kaya nga ang ating pastor, di ba, dati pa alam niya na tinawag siya ng Panginoon. Di ba? Kumbaga, firm yung kanyang faith sa harapan ng Panginoon na tinawag siya. Kasi pag tinawag ka ng Panginoon, hindi pa bago-bago ang desisyon mo. 'Di ba? Kung ano yung ipinakita o ipinadama yung burden na binigay sa iyo ng Panginoon, kahit lumipas ang ilang taon, kahit lumipas, 'di ba, yung mga sitwasyon na okay, hindi, pero alam mo tinawag ka ng Panginoon. Why? Kasi ang pagtawag ng Panginoon, mga kapatid, wala po yan sa sitwasyon. Amen? Wala po yan, mga kapatid. It is entrusted by God. Being a pastor is a sacred responsibility. It means standing before the people as a messenger of God, mga kapatid, teaching His word, leading His church, and caring for His flock, mga kapatid. That is why the Bible says, no man take this honor unto himself. Wala pong makakapag-alis niyan kahit po tayo. Pag-ayaw na ng mga tao sa pastor, pero siya ang tinawag, wala po tayong magagawa. Hindi natin maaalis ang panawagan ng isang pastor, mga kapatid. Di ba? Pero pag ang pastor hindi na namumuhay ng tama, ibang usapan na po yan. Di ba? Ang bilin po ng Biblia doon, kailangan mag-step down ka. Di ba? Kaya nga ang sabi ng ating pastor, mga kapatid, pag nakita natin na siya mismo hindi na siya namumuhay ng kabanalan o tama sa harapan ng Panginoon, hindi mo na kailangan magpaalam. Di ba? Maluwag ang pinto, may 2 pa tayong bintana para mas mabilis. Di ba? Pwede tayong mag-exit, mga kapatid. Di ba? Kasi ang bilin ni Pablo, follow me as I follow Christ.
Pero pag hindi na po namumuhay ng tama ang lingkod ng Diyos, ang fina-follow niya na yung sarili niya, yung mundo, yung trending sa mundo, ay hindi na para sundin. Di ba? Kasi wala naman yun sa Biblia, mga kapatid. Amen? Yun po yan, mga kapatid. A pastor is a sacred responsibility. Mabigat po ang nakaatang sa likod ng pastor. Di ba? Gaano kabigat? Nakita na kayo ng kalabaw na meron daladalang palay. Di ba? Sa amin po kasi, sa amin ganun yan. Pag anihan na, merong kalabaw na nangunguha ng mga palay, yung kariton kasi tawag sa amin dun eh. Hindi ko lang alam sa Tagalog, di ba? Baka karton sa inyo. Di ba? Sa gitna ng bukid, di ba? Yan yon pagka, siyempre, ano na, pero dati wala pang kalabaw, tao-tao talaga. Kaya ang mga tao dati malalakas. Malalaki ang binte kasi 1 kilometer, di ba talagang yung iba, isang kaban ay ang isang kaban. Hindi po kaban ng bigas, ang kaban ng bigas, maliit na po yan, 50 kilos po yan. Pero ang kaban ng palay, 60 po yan pataas. Mas mabigat po siya. Di ba? Naabutan ko po yan nung walang kalabaw, 1 kilometer hanggang dito, hanggang Block 37, hanggang dito, hanggang Namayan. Yan, tinatakbo lang ng mga tsuhin namin yan. Kaya si Vic, inakalaro namin sa basketball, kaya ang lakas tumalon yun, nagkakapi sa ere. Ganun ang trabaho nila. Oo nga, seryoso. Kaya nilang bumuhat ng 2 kaban. Di ba? Hamakin mo yung bigat na yon. Ako nga, hindi ko kaya eh, di ba? Di ba? Payat pa. Di ba? Kaya ang mga tao sa probinsya, batak. Kaya, hindi na ako taga-probinsya, kaya hindi na ako batak eh. Di ba? Babad na. Babad na sa pagkain. Di ba makikita niyo mga kapatid yung burden? Di ba yung bigat ng kalabaw na yan? Ang hirap nun. Bigat ka na minsan, hindi ka na makaorong, inahampas pa yung kalabaw para mas bumilis pa. Di ba? Ganun po yung responsibility na meron po ang lingkod ng Diyos. Hindi po siya madali, mga kapatid. Nakikita niyo yung calling. Di ba? Tayo minsan ang calling lang natin, pagsagot ng telepono, naaasar pa tayo. Di ba? Pero yung calling, di ba, nagaling sa Diyos, mga kapatid, hindi po yun madali, mga kapatid. When we appreciate our pastor, we recognize the hand of God upon his life, mga kapatid. Kaya napakahalaga na na-appreciate talaga natin ang Diyos, mga kapatid. Why? Because we recognize the hand of God sa kanyang buhay. Ibig sabihin, meron tayong pagmamahal una sa Diyos at sa lingkod ng Diyos. Kasi kung hindi natin mahal ang lingkod ng Diyos, di ba, ang mga lingkod ng Diyos, kahit nga pag may mga pastor dito, di ba, na-appreciate natin sila, talagang tinatrato natin sila ng tama. Why? Kasi alam natin kung sino yung mga galing talaga sa puso ng Diyos na mga pastor. Di ba? Hindi tayo tumatanggap dito, kaya nga ating pastor, maingat siya sa mga pakikipagkaibigan. Hindi lahat kinakaibigan. Pag sinabing pastor, kaibigan lahat, kaibigan agad. Hindi po ganun yun. Di ba? Kaya tayo rin, mga kapatid, hindi pag sinabing Christian din ako, sabi ng katrabaho mo, kakaibiganin mo din agad. Hindi. Di ba? Maraming nagpo-profess they are Christian, pero hindi naman possess ni Jesus Christ. Di ba? Ganon din sa mga pastor, mga kapatid. Hindi lahat ng pastor is galing sa puso ng Diyos, mga kapatid. Alam nila ang calling, pero hindi naman sila talaga tinawag ng Panginoon, mga kapatid. Di ba? We honor not only the man, but the calling that God has placed upon him, mga kapatid. Kaya nga meron tayong ganito mga kapatid Di ba? Baka may mga nag-iisip dito, ano ba yan? Kailangan pang i-appreciate si pastor? Siyempre naman. Birthday nga ng nanay mo, naghahanda ka kahit pasaway ka Di ba? Pastor pa kaya, di ba, na siyang nag-aalaga sa atin, na siyang nagpapakain sa atin ng salita ng Panginoon. Di ba? Na siyang tawag dito, na siyang pinili ng Panginoon para gabayan tayo at i-guide tayo, mga kapatid. Di ba? He is chosen by God. Di ba? Letter A po natin, chosen by God. Pinili siya ng Diyos. A true pastor is appointed by God, not merely by man, mga kapatid. Di ba? It is appointed by God. Inilagay po ng Panginoon, hindi inilagay ng mga tao. Hindi po yun people's choice. Siya po ay chosen by God, mga kapatid. Mahirap pag pinili yan ng tao. Di ba? Mahirap po yan, mga kapatid. Kasi merong gusto na si Preacher Mark na lang. Di ba? Ay, si Brother Gerald na lang. Di ba? Hindi po. Ang paglalagay ng pastor sa gawain niya, it is according to the heart of God, mga kapatid. Di ba? Situational po yan, mga kapatid. Di ba? Ay bakit may mga pastor na church ang namili? Kaya nga sabi ko situational.
Halimbawa, tulad nung kila Pastor Robert, namatay bigla yung pastor. Di ba? Meron po mga tinatawag na gano'n, may kailangan mag-meeting. Di ba? Pag-usapan. Yun po yan, mga kapatid. Pero ang sinasabi ko po dito, mga kapatid, is yung tinawag talaga. Si Pastor Robert naman, from the start, alam niya na tinawag siya ng Panginoon eh. Di ba? Hindi yung basta, kunwari, hindi ko mahinis. Kunyari, si Bishop na lang, wag na si Pastor. Si Bishop na lang. Si Preacher Mark na lang, si Bishop. Si Preacher ba, sabihin nila, no? Dalawa pastor doon, may pastor doon, may Bishop pa. Di ba? Arang ganon. Di ba? Sa iba pa naman, mas mataas ang Bishop. Di ba? Si Preacher Mark, halimbawa, ganon. And then, ang Bible student natin, si Brother Gerald, tsaka si Brother Colin. Di ba? Alam nga naman, syempre, biglang namatay si Bishop. Di man natin hinihingi. Di ba? Biglang namatay. Di ba? Si Bishop, walang hinihingi. Sila yung full-time, sila yung nag-aaral sa Bible school. Di ba? Kung mga candidate sila ng church. Alam nga naman ang piliin mo si Jake. Di ba? Hindi naman po pwede yan. Nagigets yung ibig kong sabihin, mga kapatid. Nagulat tuloy si Jake. Di ba? Nag-bless nga ako sa amin. Bigla ako tinawag. Di ba? Parang ganun ang ganyan ibig sabihin. Di ba? Di ba? Ang sabi rito, mga kapatid, kaya ang sabi ng Panginoon, ito kinuha kong verse, yung, "Ye have not chosen me, but I have chosen you." Di ba? Kumbaga sila ay pinili ng Panginoon, mga kapatid. Kasi yun ang sabi ng Diyos eh. Di ba? Ang pastor, ang Diyos po ang pumipili niyan. Hindi po yan tao. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Di ba? Baka may mga bago dito nag-iisip, paano kaya naging pastor si Pastor Ryan? No? Sino kaya nagpumili dyan? Di ba? Hindi po yan po ay pinili ng Panginoon. Hindi po kung sinong tao. Ang totoong pastor is chosen by God, not merely selected by men. May mga church na ang ginagawa is voting. They recommended or appoint leaders, pero ang tunay na pagpili ay galing sa Panginoon. Di ba? Tandaan po natin, God is the one who calls a man into ministry, mga kapatid. Di ba? God is the one who calls a man of God into ministry. Tulad ng pagtawag ng Diyos kay Moses from the burning bush, kay Samuel nung bata siya, and Paul sa road of Damascus. Amen? God still calls men today to shepherd His people. Di ba? Kaya salamat, di ba, sa lingkod ng Diyos na nag-shepherd at nagbigay ng buhay para sa atin. Di ba? Alam niyo mo, masarap makarinig ng pagpapasalamat sa mga tao. Aminin po natin yan. Di ba, minsan yun nga lang inaantay natin, nagagalit nga tayo, mambirat, tiway lang, wala ka pang maibigay. Totoo po yan, mga kapatid, di ba natin na ano yun? Di ba? Danas po natin yan. Pag mayroong pinasuyo sa atin, tapos nagawa naman natin, tapos parang ikaw na nga ginawan ng pabor, tapos ikaw pa mag-a-attitude sa akin, wala kang kahit tiway man lang, kahit sabihin mong hindi totoo yung pagtiway mo, basta mayroong thank you man lang na narinig sa bibig mo. Di ba? Alam niyo, mga kapatid, yun po ay isa sa mga nakakatulong sa lingkod ng Diyos na makita natin they are doing kung ano yung kalooban ng Panginoon. Yun yung nagbibigay sa kanila ng dagdag gasolina para mas pagbutihan pa ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Di ba? Lahat po tayo guilty po dyan. Di ba? Madalas hindi tayo nakakapag-thank you. Madalas lalapitan natin si pastor para hindi mag-thank you. Bagos, pastor, problema kasi ako eh. Di ba? Di ba? Aminin po natin yan. Mga kapatid, guilty po tayo lahat dyan, mga kapatid. Pero dapat, mga kapatid, di ba, makita po natin na ang pastor, mga kapatid, is tawag dito, hindi dapat nauobliga na gawin niya yung part niya sa buhay mo. Kailangan bantayan ka ng pastor 24 hours. Hindi po yun, mga kapatid. Ang guard niya natutulog eh. Di ba? Kahit duty niya, natutulog eh. Mga kapatid eh. Nai-gets niya, may mga miyembro kasi na kailangan, alam ni pastor lahat ng gagawin ko, kailangan si pastor ang sumuyo sa akin. Hindi po ganun yun, mga kapatid. Ang trabaho po ng pastor, di ba? Ano yung sinabi sa Jeremiah 3:15? Feed you with knowledge and understanding. Hindi naman sinabi doon, di ba, na nagbigay ang Diyos ng pastor para bantayan ka 24 oras. Hindi po sinabi doon, feed you understanding and knowledge, pangaralan ka, bigyan ka ng salita ng Panginoon. Di ba? Which is yun naman ang ginagawa ng pastor sa atin, mga kapatid. Amen? Na makita natin
magpasalamat tayo sa lingkod ng Diyos. Di ba? Mas magpasalamat tayo sa Panginoon. Di ba? Pero ipakita rin natin, kahit hindi na yung, hindi kahit, ang sabi nga ng pastor, kahit hindi ko marinig yan, pero kung mas maganda marinig, pero ang sinasabi niya rito, nakita niya lang na tayo ay sumusunod, sapat na yung kay pastor. Yun ay buhay na pasasalamat sa kanya. Pero pag nakikita niya na, grabe, kita naman natin kung paano mag-aral ang lingkod ng Diyos, tapos ikaw na Kristiyano, parang walang nangyayari. Yun po yung masakit sa pastor. Di ba? Parang wala ka nang pasasalamat, wala pang nagbabago sa atin. Di ba? Kumbaga, hindi na sa lingkod ng Diyos, mayroong problema sa atin na po yun. Attitude problem. Di ba? Attitude, kayabangan na po yun. Di ba? Ma-realize natin, the pastors may come from an ordinary background, but when God calls him, his life gains extraordinary purpose, mga kapatid. Di ba? Kaya nga kahit na ang mga pastor, sabi mo hindi tapos ng pag-aaral, pero ano po yan, mga kapatid? Pag tinawag po yan ng Panginoon, di ba yung purpose po niyan, extraordinary po yan. Hindi po yan basta-basta. Siguro may kaya nga dapat dito makita natin na kahit sino mang tumayo na pastor dito, mas mataas man ang pinag-aralan mo o hindi, tignan mo yan na tinawag ng Panginoon. Irespeto mo yan. Kahit si Brother Gerald pa ang maging pastor natin, irespeto natin siya, hindi dahil nakapagtapos siya ng pag-aral, di ba? Hindi dahil meron siyang lisensya, di ba? May card din naman ako, Mercury lang, di ba? Kita natin yan, mga kapatid, kasi maraming mga churches ngayon nakatingin sa tinapos, di ba? Nakatingin sa itsura. Di ba? Tumitingin ka sa itsura, wala kang itsura. Di ba? Pasarap minsan ganun din eh. Di ba? Kung sino pa yung mga sila pa yung ma-question, mga kapatid. Chosen by God, di ba? Hindi na nga isa na pupunta yung tithes. Ganun pa eh. E di sa offering basket, sarap ganunin eh, no? Makikita natin, chosen by God, committed to God, mga kapatid. Pastors remain faithful to the assignment God has given them, mga kapatid. Moreover, it is required, di ba, in steward that a man be found faithful. A pastor must not only be called, he must also be committed, mga kapatid. Calling begins the ministry, but commitment sustains it, mga kapatid. Marami ang nagsimula, but only the faithful continue. Di ba? Kahit na merong mga trials, burdens, and sacrifice, mga kapatid. Di ba? Kasabi ko nga sa inyo, maraming mga pastor. Pero masusubukan niya pagka may mga pastor na dumating ang trials, sasabihin nila, ang hirap pala. Di ba? Pero ang pastor kasi, mga kapatid, dapat committed yan. Kahit na anong mangyari, committed yan. Di ba? Committed yan. Hindi yung Tagalog na committed, Committed ang utak. Di ba? Yan yung unang tinuro sa akin ni pastor na nung nasa 37 kami. Ano bang tawag sa mga yung committed, yung parang nagra-rhyme na word? Parang sa nila, di ba? Yan yung unang-unang niya. Kailangan maging committed ka. Hindi committed ang utak. Kaya tanda ko po yun. Yun ang unang-unang niya sa akin na word. Kailangan maging committed ka sa Panginoon. Huwag mong gayahin yung iba na committed na ang utak sa Panginoon. Di ba? Yun po yan, mga kapatid. Ang pastor, dapat yan committed. Di ba? Kailangan yan, mga kapatid, makikita natin, talagang nagre-remain ang kanyang pagtatapat sa Panginoon na kahit na yan ay usigin, 'di ba? Ipatawag sa barangay, 'di ba? Pagbintangan na ng rape, mag-aaral ka na nga lang, kailangan mo pa ng police clearance ng NBI, 'di ba? Ng barangay records, 'di ba? Pero makikita mo pag ang pastor talagang committed yan, magpapatuloy yan. Talagang ilalaban niya yung panawagan niya sa harapan ng Panginoon. Di ba? Si Pablo nga, hindi naging madali ang buhay. Kinulong, tinadyakan, binugbog, ganun din sila Pedro. Di ba? Hindi po yan madali, pero makikita natin, they are committed, mga kapatid. Sa harapan ng Panginoon. Yung iba nawala dahil hindi sa hirap o pagtitiis kay Kristo. Ito ay dahil sa kasalanan. May mga ganyang mga pastor naman. Di ba? Requirements being a man of God, may kita natin yung requirements being a man of God. Mahirap po yun sa 1 Timothy chapter 3, verse 1-7. Mahirap po yan, mga kapatid. Di ba? Basahin nyo na lang po kasi maiksi ang oras natin eh. Basahin nyo po, nandun po yung requirements, tapos i-check nyo. Bigyan nyo ng checklist yung lingkod ng Diyos. Di ba?
Wag naman kayo magbigay ng X dahil galit kayo kay pastor, ha? Di ba? Yung maging tapat naman tayo. Makikita po natin yan, mga kapatid. Pastoral ministry requires dedication, mga kapatid. Pastoral ministry, di ba? Pastoral ministry requires dedication. A pastor preaches when he is tired. Di ba? Remember, a pastor preach when he is tired. Pray when others are sleeping. Counsels when others are resting. And stand strong when others are giving up. His commitment is seen in his consistency to serve God and people of God. Di ba? Alam niyo po, nung sinusulat ko ito, mga kapatid, sabi ko nga, no? Ibig sabihin, nung masarap pala ang tulog ko, si pastor nananalangin sa akin. Di ba? Nung gusto ko nang umayaw, dahil meron akong mabigat na sitwasyon, di ba, ang pastor nananatili dahil meron din siyang mabigat na sitwasyon. Di ba? Makikita natin yon, mga kapatid. A pastor preaches when he is tired. Di ba? Nakakapagod po mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya nga ang mga preacher nagtuturuan kung sino mauuna eh. Totoo po yan. Di ba? Ang mga leaders nagtatanungan kung sino mag-preach kasi it is a divine calling, mga kapatid. Hindi po basta-basta pag tumayo ka, kahit anong sabihin mo dyan, okay lang. Hindi po, mga kapatid. Tapos tayo, pambihira, onting ano lang, sabi mo, pastor, pagod ako eh. Nangyayari yan, totoo yan. But pastors preach the word of God when he is tired, mga kapatid. Di ba? Bigat nun, mga kapatid. Di ba? Praise when others are sleeping. Di ba? Hindi pa nga eh. Pastors preach when others are sleeping. Di ba? Hindi lang pag nagpipray si pastor, may mga tulog. Meron din mga pag nagpipreach ang pastor, meron din mga tulog. Di ba? Makikita natin yon, mga kapatid. Tandaan po natin yon. Pray, di ba? Preaches when he is tired, prays when others are sleeping, counsels when others are resting, and stands strong when others are giving up. That is commitment, mga kapatid, to God. Ang pagtatapat sa Diyos ay isa sa mga patunay na ang isang lingkod ng Diyos ay galing sa puso ng Panginoon. Di ba? Hindi nagbabago kahit pagpalain ng Diyos. Di ba? Kahit sa oras, di ba? O kahit sa oras ng pakikipaglaban. Kasi may mga pastor kasi na pag pinagpala, nagbabago. Naalala niyo yung preaching ni pastor? Yung reminder sa kanya ng kaibigan niyang pastor. Di ba? Yung pagka nagbago na ang sitwasyon. Di ba? Pagka nandun ka na sa peak, di ba? Dun mo na makikita. Di ba? Kaya nga laging paalala sa atin ng pastor, pag nandun ka na sa peak, di ba ang paa, laging nakatapak saan? Sa lupa. Di ba? Ang ulo, ang kita, lumaki, pero ang ulo, huwag. Kasi malaki na yung ulo mo eh, di ba? Pag pinalaki mo yan, para ka ng lobo, lilipad ka na, di ba? Sobra-sobra na yan. Baka may sakit ka na yan, no? Di ba? Amen? Di ba? Napatawa ko lang kayo para naman masaya tayo. Amen? Di ba? Para tawag dito, pumunta tayo sa camp nang masaya tayo. Di ba? Pumunta tayo sa camp na ang tingin natin kay pastor, tinawag siya ng Panginoon. Kampi natin yan eh. Di ba? Know your enemy, mga kapatid. Hindi siya si Goliath, siya si David. Di ba? Meron tayong mas malaking kalaban. Amen? Meron tayong mas malaking kalaban. Di ba? Sa word ko nga, yan ang lagi kong sinasabi pag nagtutulbox ako eh. Huwag niyo naman kaming tignan na kalaban ni PM, kakampi niyo nga kami. Di ba? Kasi marami sa amin, kinakampihan yung mga residente. Pero sino ba ang nagtatanggal ng trabahador? Management. Di ba? Last week lang, meron kaming tinanggal, 2. Ang sabi pa niya, di kami may papatanggal niya, ni FO, tsaka ni manager, dikit namin si CDC. Kinabukasan, tanggal. Di ba? Kayabangan. Di ba? Makikita natin, kilala natin, ang pastor ba natin kalaban? Ang kaaway, magaling mandaya yan. Pambihira, binoljak ka. Hindi naman talaga ikaw ang binoljak sa preaching. Ikaw lang ba mag-isa nakaupo dito? Hindi naman ah. Di ba? Minsan selfish tayo masyado, kinukuha mo lahat eh. Lingon ka rin, may makikita ka, may mga katabi ka. Tapos magtatampo tayo sa lingkod ng Diyos. Di ba? Ay, danas po natin yan, mga kapatid. Lalo sa mga kababaihan, ingat po kayo, matatampuhin pa naman kayo. Di ba? Ano yun natin? Ayusin natin, mga kapatid. Di ba? Ayusin po natin. Huwag na tayong magtampo, di ba? Pag hindi ka nabilan ng damit, bibilang ka na lang namin.
Di ba? Ganun lang yun. Di ba? At least kahit nanonood, si Ate Ameng, bilang ko si Ate Ameng, naka-uniform kami. Siya din kahit, di ba, hindi makapag-practice si Ate Ameng eh. Di ba? Pwede naman mag-uwing si Ate Ameng sa upuan niya. Woo! Di ba? Pero miss natin yan si Ate Ameng, di ba? Pinagpipray naman natin yan. Amen? So ano tayo, maging masaya tayo pagdating natin sa camp, di ba? Are you ready, campers? Di ba? Yes, we are! Ay, Captain! Iba na pa pala yan, no? So makikita natin, mga kapatid, he continues preaching truth even when it is unpopular, mga kapatid. Di ba alam mo, mga kapatid, ang preaching ngayon, kumbaga, yung mga pastor ngayon, ang preaching nila kung ano yung sikat. Di ba? Pero ang lingkod ng Diyos, mga kapatid, na tunay, nagtuturo yan ng mga hindi na unpopular, ng mga kabanalan, kasalanan, tamang pananamit. Di ba? Kailangan yung old-fashioned. Di ba? Yun ang mga kailangan natin, mga kapatid, kasi hindi naman na tayo namumuhay sa mundong ito. Di ba? Ang buhay natin kay Jesus Christ na. Ang oras mo kay Jesus Christ na, yun na lang ang iisipin mo eh. Di ba? Kaya makikita mo talagang isang Kristiyano kung talagang committed din. Makikita mo yan pag committed, maraming oras sa gawain ng Panginoon. Pero pag committed na rin, di ba umiksi na rin ang oras sa Panginoon, mas marami ng oras sa mundo. Pansinin niyo, mga kapatid, di mo ba napapansin na ang buhay mo kay Kristo? Sunday, nandito ka. Monday, nandito ka, nagpa-practice ka ng kanta. Tuesday, Wednesday, Thursday, may fellowship tayo. Doon pa lang makikita na natin eh. Amen? Makikita natin na ang buhay natin, mga kapatid, ibigay natin sa Panginoon. Di ba? Let us give, mga kapatid. He continues loving people even when he is misunderstood, mga kapatid. Ang pastor, he is continuous loving people even when he is misunderstood, mga kapatid. Di ba? Makikita natin na kahit na hindi minsan natin naiintindihan si pastor, di ba? Pero makikita natin yung pagmamahal niya nandiyan pa rin. Di ba? Ganun dapat, mga kapatid. Give and take. Mahalin naman natin ang lingkod ng Diyos. Amen? Hindi niya po yun hinihingi. Hindi niya po kami tinuruan. Yun po yung sinasabi ng Biblia. Di ba? I-honor po natin. Yun po ang sabi sa Hebrews. Double honor nga eh. Pag sinabing double honor, mga kapatid, pag nakakarinig ako ng ganong message, alam niyo, mga kapatid, mahirap man siya ngayon sa sitwasyon natin, pero I pray to the Lord na umabot po tayo sa ganon, na mai-apply po natin yung double honor na tinatawag na yun. Sa mga bago, kung hindi nyo pa alam yun, meron po kasing mas malalim na turo doon. Di ba? Meron po yun, mga kapatid, sinasabing yung double honor. Ako po, pag nakakarinig ako ng ganon, at pag nababasa ko yun, sabi ko, Lord, sana umabot din kami sa ganitong sitwasyon, yung pananampalataya. Kasi may blessing yun eh. Kumbaga, pag hindi natin nagagawa yun, meron tayong namimiss na blessing na galing sa Panginoon. Turo niya yun eh. Di ba? Yung double honor na yun. Pag sinabi po kasing double honor, mga kapatid, yun yung wage. Yun yung sahod ng pastor. Yun yung sinasabi doon. Halimbawa, si Brother Gerald, manager, siya ang pinakamalaki ang sahod. Ang sahod ng manager is pumapatak ng nasa 60 to 80,000 a month. Yan po ang sahod ng mga manager. So pag sinabing double honor, kung sino yung pinakamalaking sahod, dodoblehin mo yun. Yun talaga ang nasa Biblia, mga kapatid. Literal. Sana wala na lang malaking sahod sa church. Sana 10,000 lang. Parang gano'n, no? Pero may isip niyo yun, mga kapatid. Yun nga ang prayer kay sabi ko, Lord, sana maabot namin yung ganong estado. Hindi naman masama mag-desire, mga kapatid eh. Di ba? Sana maabot po natin yung ganon. Di ba? Kasi ang pastor, nag-i-aim din niya ng mataas kung paano niya mapapalago ang flock ng gawain ng Panginoon. Kung paano niya tayo isipin na mapapaganda sa gawain ng Panginoon. Kasi yun ang panawagan niya. That is the pastor's calling, mga kapatid. Di ba? Yun na ko lang naman yun, mga kapatid. Yun po yun. Alam naman na po ng iba yan. Di ba? Ng mga So, kailangan makita natin ang panawagan ng pastor, mga kapatid. Di ba? Maraming nakaka-misunderstood sa kanya. Pero ang pagmamahal ng lingkod ng Diyos na talagang bigay na galing sa puso ng Panginoon is meron. Mararamdaman mo naman sa pastor yan kung puro yabang lang o pagmamahal ang ibinibigay niya sa atin. Amen? Pangalawa, the pastor's care, mga kapatid. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 2, feed the flock.
of God which is among you, taking the oversight thereof. One of the greatest ministries of a pastor is care, mga kapatid. Ang pastor ay hindi lang basta nagpipreach behind the pulpit. He cares for the people entrusted by God to him, mga kapatid. Di ba? Iniingatan niya po tayo. Kaya ang mga young people, iniingatan ng pastor eh. Di ba? Kaya nga ang pastor natin, di ba, ang mga kababaihan kailangan nakahiwalay saan? Sa kalalakihan. From the start, nung nag-camp po kami, kahit si pastor, pumupunta po yan sa campsite para tignan kung ano ang sitwasyon ng campsite. Why? Kasi inaalala niya po yung kalagayan ng bawat young people na makakasama sa campsite. Pumupunta po kami ng Nasugbo. Pumupunta po kami ng Taysan, Batangas. Bumabiyahe po kami. Di ba? Para makita kamusta ang tutulugan ng mga kababaihan. Saan matutulog ang mga kalalakihan na kailangan nakahiwalay sa mga kababaihan. Kasi yan po ang pinaka-trabaho po ng pastor. Ingatan po tayo. Di ba? Parang nagpapastol ng tupa. Di ba? Iniingatan niya. Yung may mga sakit, hinihiwalay niya. Yung mga malulusog, ginano niya para walang mahawa. Yung pag-iingat, makikita po natin yan, mga kapatid. He cares for the people entrusted by God to him, mga kapatid. Yun po yan, mga kapatid. Hindi lang basta, yan, di ba? May mga ano kasi na, miyembro ko yan. Di ba? Masabi niya lang na miyembro niya, pero yung care, hindi natin makita. Yung pagmamahal, yung pag-aaruga, hindi natin makita. He watches over souls. At ipinapanalangin niya ito, strengthen the weak and encourage those who are weary, mga kapatid. Di ba? Yun nga yung isang question ko dati. Kilala niya na kung sino yung mga nagre-rebelde, but bilang lingkod ng Diyos, ipapakita niya pa rin na meron siyang pagmamahal sa tao na yan. Na meron siyang pag-aalaga sa tao na yan. Pastor, paano mo nagagawa yun? Di ba? Kasi mahirap po magpastor. Kailangan kahit nakikita mo na yung tao na tumatigas ang ulo, hindi na nagbibigay ng respect. Kailangan hindi mo siya suklian ng ganun din ang attitude. Di ba? Kumbaga ipapakita mo pa rin na mahal siya ng Panginoon. Magpipreach ka pa rin na makakatulong sa Kanya. Di ba? Kung merong nangihina. Kaya nga ang sabi dito mga kapatid, di ba? He watches over souls. Kumbaga tinitignan niya ang kalagayan natin. Ipinapanalangin niya ito mga kapatid. Strengthen the weak and encourage those who are weary, mga kapatid. Pag nangihina ka, kailangan mo na salita ng Diyos, magpipreach siya, mananalangin siya. Di ba? Yan po yung pagmamahal at pag-aaruga na makita po natin. Ang pastor ay hindi hinalintulad. Ang pastor ay hinalintulad sa pastol at ang mga member ay tupa. Ang pastol ay merong malalim o matinding malasakit sa kanyang mga tupa. He becomes concerned when they are hurting, wandering, and struggling, mga kapatid. Di ba? Kaya nga sinasabi niya, kaya nga ang pastor may discernment yan. Parang ibang ano mo ngayon, kapatid, kamusta ka? May problema ka ba sa work? Di ba? Kasi sila ang pinagkatiwalaan ng Panginoon. Pag nakita ka ng lingkod ng Diyos, madidiscern niya yan. Kaya nga meron siyang prayer request di ba? Na lumakas yung kanyang discernment. Di ba? Parang ang tupa, may kita na pumira, parang pumapayat to payat pala talaga. Parang pumapayat to Di ba? Makikita niya. Di ba? Hindi nakakakain. I-check niya ngayon. May sakit. Di ba? Merong nararamdaman. Di ba? Nakikita niya parang may nahuhuling naglalakad na tupa. I-check niya. Merong pilay. Ganon, mga kapatid. Parang tayo. Pambira, meron na namang hindi nagsimba. Wala si Jonah ngayon Di ba? Merong hindi nagsimba. Wala si Ate Aming. Tapos malalaman niya, gano'n. Sige, pag-pray natin. Gano'n, nakikita niyo yun, mga kapatid. Hindi ba? Nadaan ko lang sa biro, pero totoo yun, Di ba? Baka ang tingin niyo sa akin, JOKE na lang Di ba? Hindi naman po gano'n. Gusto ko lang lagi kayong masaya. Amen? Di ba? Hindi kasi ako sanay nakakita ng malungkot Amen? So makikita po natin dito, note, He warns you of sin, guides you away from danger, and teaches you to walk wisely before God, mga kapatid. Yan po ang trabaho ng ating pastor. His correction is not to control you. Remember, His correction is not to control you, but to protect you, mga kapatid. Naalala niyo yung preaching niya? It is not withholding. It is saving, mga kapatid. Kaya tatandaan po natin, His correction is not to control you, mga kapatid. Di ba? Hindi ka kinokontrol, yan ka na naman. Di ba? Lagi ka na lang nakikinig sa pastor mo, kinokontrol ka niyan.
Di ba? Ay, hindi mo. Hindi po ganun yan, mga kapatid. It is not withholding, it is saving, mga kapatid. Makikita po natin yan, His concern is not to burden you, but to bless you, mga kapatid. Huwag natin tignan saan na ang ating pastor ay pabigat po sa atin. Di ba? Tignan po natin na ang pastor na talagang galing sa puso ng Panginoon, yan po ay pagpapala po sa buhay po natin. Di ba? Yan po ang pagpapala sa buhay po natin. Na makikita po natin na ang pastor po natin, he's giving comfort through the word of God. Di ba? He healeth the broken in heart. Makikita natin. And sabi sa Psalm 147 verse 3, a pastor comforts people who are hurting, discouraged, and broken-hearted through the promises of God's words, mga kapatid. Kung ang iba ay hindi maunawaan ang iyong nararamdamang sakit, pero ang pastor stands with you in prayer. Pinapaalalahanan tayo na hindi tayo papabayaan ng Diyos, mga kapatid. Di ba? Pagka meron tayong mga nararamdaman na hindi maganda o discourage, ang pastor po natin is nagbibigay ng salita ng Diyos. Hindi siya nagbibigay ng basta salita niya lang. Di ba? Na ang ibinibigay niya po sa atin is salita ng Panginoon, mga kapatid. Diba? Giving comfort, mga kapatid. Giving counsel, mga kapatid. Maraming mga Kristiyano o tao ay nagugumilihanan. Ano tawag na? Nagugulumihanan. Diba? Sa kanilang buhay. They do not know what decision to make, what decision to make, direction to take, or how to handle their problems. Pero minsan, pag may mga ganyan tayo, lalapit tayo kay pastor. Diba? Sabi nga nila, mahal daw ang magpa-counsel eh. Diba? Mahal yun. Pero pagka lumapit tayo sa ating pastor, andyan siya to guide us. Ipapakita niya sa atin kung ano yung desisyon na tama na galing sa Biblia. Ano yung direksyon na galing sa Biblia. At kung paano i-handle yung mga sitwasyon na meron tayo. Kasi kung tayo lang, wala, maano tayo. Mababal na tayo. Di ba? Mababagtit ka ba? Marami pa naman ng baptist, ganun na, nagbagtit na. Di ba? Makikita po natin, lagi niya sinasabi, trust in the Lord with all thine heart and lean not to thine own understanding. Di ba? Pinapaalalahanan niya tayo, kapatid, wag ganyan. Di ba? Inilagay ka ng Panginoon dyan, di ba? Kaya ka rin alisin ng Panginoon dyan. Di ba? Ipinapakita niya na wag kang magtiwala sa sarili mo. Wag mong panghawakan kung ano yung meron ka ngayon. Magtiwala ka sa Panginoon. Pastors give wisdom, direction, and guidance to those who are confused through the truth of God's Word, mga kapatid. Sa ganitong sitwasyon, God uses pastors to give biblical wisdom and spiritual guidance, mga kapatid. Tinuturo ng pastor ang mga tao, di ba, para bumalik sa salita ng Panginoon. Because true answers are not found in human opinion, but in the divine truth of the Bible, mga kapatid. Kaya huwag tayong sama ng sama kung kani-kanino. Kasi ang ibibigay sa ating opinion yan, opinion ng tao, hindi salita ng Panginoon. Pero pag sa pastor ka lumapit, di ba, pag yan ay tinawag na galing sa puso ng Panginoon at nangangaral na salita ng Diyos, ang ibibigay sa iyo yan, salita ng Panginoon. Hindi basta salita ng tao. Di ba? Kasi kung tao-tao lang, hindi tayo makikinig. Mayabang ka, mayabang din ako. Di ba? Iisipin mo sa tao na yan, nagyayabang. Mas mayabang ka, magyayabang ka rin. Naturalesa natin yan eh. Kaya napaka-importante na ang ibinibigay sa atin na payo, wisdom, ay salita ng Panginoon. Amen? Makikita natin dito, mga kapatid, ang pastor ay hindi lamang nagsasabi ng gusto nating marinig, kundi may pag-ibig niyang sinasabi ang kailangan nating marinig, mga kapatid. Through pastoral guidance, many have been saved from wrong choices and decisions, mga kapatid. Restored from mistakes and directed into God's will, mga kapatid. Di ba? Ilang beses nangyari sa atin to, mga kapatid, na nagkaroon tayo ng maling pagpili. Di ba? Nung lumapit tayo kay pastor, sinabi niya, kapatid, mali yung pinili mo. Hindi ka kasi lumapit sa akin, which is true, mga kapatid. Madalas ganyan tayo. May sinabi na ako sa'yo, di ba? Pero hindi mo ginawa. Wrong decision. Pero ano ang ginagawa ng ating pastor? Restored. Inaayos niya tayo. Pero mababago mo yan. Di ba? Huwag kang manatili dyan. Ganito ang gagawin mo. Para ano? Para bumalik tayo saan? Restored into God's will, mga kapatid. Kumbaga,
mabuhusan tayo ng malamig na tubig. At yung tubig na yun yung salita ng Panginoon. Amen. Ayaw nga pala. Di ba? Minsan kasi nabubulag tayo ng sitwasyon, ng emosyon. Di ba? Ng sitwasyon, ng pressure. Di ba? Ginagamit yan ng kaaway. Lalo ngayon, magkakam tayo. Busy ang lahat. Sila pastor, mayroong mga problema. Di ba? Sa work, gagamitin niya ng kaaway. Di ba? Gagamitin yan. Sa schooling, gagamitin yan. Pero makikita natin mga kapatid, pagkatiwala natin sa Panginoon. Ang pastor, di ba, ay nag-care para sa atin. Kaya maging careful din po tayo. Amen? Yan po ang care, the pastor's care, mga kapatid. Makita natin, ay, pambira, yung pag-aaruga ni pastor, kailangan kong makita sa buhay ko. Di ba? Lahat po tayo, ramdam po natin yan. Di ba? Binata ka noon, may asawa ka na ngayon, ganun pa rin. Still the same, mga kapatid. Di ba? Binata ka noon, binata ka pa rin ngayon. Ganun pa rin, di ba? Pero still the same, ang aruga ng lingkod ng Diyos. Amen? Ganun yan, mga kapatid. The pastor's calling, the pastor's care, and last, the pastor's commitment, mga kapatid. Be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. A pastor's ministry is not built on convenience, but on commitment, mga kapatid. Di ba? A pastor's ministry is not built. Di ba? Ang pagpapastor daw, mga kapatid, ay hindi yan nakabuilt, mga kapatid, sa conveniente na meron ka sa mundong ito o sa ministry. Yan po ay nakasandal saan? Sa commitment mo sa harapan ng Panginoon. Kaya nga ang pagpapastor, hindi po yan parang kanin na mainit na sinubo mo na pwede mong iluwa. Hindi po yan pag pinasok mo ang pagpapastor, pag nahirapan ka, ayaw ka na. Di ba? Kaya nga divine calling yan eh. Di ba? Yan po ay dakilang panawagan, banal na panawagan ng Panginoon. True pastors remain faithful to God's calling whether the season is easy or difficult, mga kapatid. They continue serving when they are tired, continue leading when there are challenges, di ba? And continue standing when others may give up. Nakita niyo ba ang pastor, pag merong umaalis na rin siya? Hindi. Isa lang ang umalis, merong 30 na natili. Di ba? Kahit na matalik na kaibigan niya pa yung umalis. Pero dahil meron siyang panawagan sa Panginoon at meron pang mga tao na ibinigay sa kanyang Panginoon, kahit na anong dumating sa kanya, they stand, mga kapatid. Nawa, meron din tayong ganun, no? Kahit umalis yung kaibigan mo, you stand. 'Di ba? Kahit umalis yung pamilya mo, you stand. Kahit sabihin sa iyo ng asawa mo na, "Payo ko nang mag-church," you stand. Lalo pag lalaki ka. Hindi yung ikaw yung lalaki, ikaw yung hila-hila sa buntot. Pag umayaw, alis na rin. 'Di ba? Paano pag pinakain ka ng lason niyan, kakain ka rin. 'Di ba? Kaya nga ang lalaki, dapat nagli-lead. Yun ang tinuturo sa atin, di ba? Nagli-lead, mga kapatid. Kung mahina ka sa bahay, di ba? Magiging mahina rin tayo sa liderato sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo ilalagay. Kasi yun ang first ministry natin eh. Kung under desaya ka, lagi ka nasa saya ng asawa mo, hindi naman maganda yun. Di ba? Babae ang nagdidesisyon, dapat hindi gano'n. Ang babae naman, kailangan hindi dominante, hindi matapang. 'Di ba? Hindi yung mas matapang ka pa sa lalaki, dapat hindi. Kaya ang lalaki kailangan maging matapang. Hindi yung lagi ka nakaganyan, no? Pag nakakuha ka ng babaeng matigas, nakaganyan ka pa rin. Dapat hindi matapang. 'Di ba? Pag kailangan mo sigawan mo. Pag kailangan mong pagalitan mo. Kasi ganun ang tinuturo ng lingkod ng Diyos, mga kapatid. Hindi niya lang yung sinasabi, ginawa niya yung example. Di ba? Ilang beses niya nang kinento sa atin yun. Di ba? Na meron silang sitwasyon ni Ma'am Kim. Diba kahit kami, nung young people kami, nawi-witness namin yun. Di ba? Kaya nga, ang pastor nalulungkot minsan, meron naman siyang pinakitang example. Di ba? Hindi lang niya basta sinabi, pinakita, nandun ka pa eh. Di ba? Ganon din naman sa kababaihan. Nakita niya rin naman yung partner ni pastor kung paano maging submissive. May mga kababaihan pa rin na matatapang. Dominant, dapat hindi po.
Pag nag-asawa po kayo mga kapatid, kailangan, yun po ang gusto ng lalaki, yung ano lang, tahimik lang. Nagsasubmit lang. Amen. Di ba? Kailangan Tayo. Amen. kailangan pag sinabing ito ang gagawin natin, kailangan ganun. Bakit yan ang gagawin natin? Di ba? Hindi ganun. Di ba? Iba yun, mga kapatid. Makita po natin yun. Amen? Commitment means staying firm in the work of the Lord, mga kapatid. Kaya kung meron kang commitment, kaya kailangan ang Kristiyano merong commitment eh. Firm na mag-i-stay ka sa gawain ng Panginoon kahit na anong dumating na sitwasyon. Alam niyo, minsan uugain talaga tayo ng mabigat na sitwasyon. Pero nasa sa atin kung mag-give up tayo, mga kapatid eh. Di ba? Kung mananatili ka, meron ka rin tawag dito, meron ka rin talagang panghahawakan maliban sa Panginoon. Di ba? Kaya nga, nung tinanong ni Pastor yung nag-usap kami kagabi, gano'n nyo kamahal ang gawain ng Panginoon? Alam nyo po, lalo nung may mga mabibigat kami sitwasyon ng asawa ko, tawag dito, yun din ang tanong ko, gano'n ko kamahal ang gawain ng Panginoon? Doon nare-refresh ako na hindi ako aalis ng gawain ng Panginoon. Di ba? Kasi meron ka talagang panghahawakan, mga kapatid. Hindi pwedeng ikaw lang. Hindi pwedeng ito. Pag naisipan mong umalis, aalis ka na lang. Kung inaisipan ng Panginoong Yesus hindi bumaba sa lupa, di nasa pa-impyerno tayo ngayon. Di ba? Makikita natin yung ganun din yung buhay na ipinapakita sa atin ng lingkod ng Diyos, mga kapatid. Kung mahirap yung pinagdadaanan natin, di ba hindi naman robot ang ating pastor, walang pinagdadaanan. Di ba? Hindi naman siya robot na walang pakiramdam. Meron pa rin, mga kapatid. Makikita natin, commitment means staying firm in the work of the Lord, mga kapatid. Many people only see the preaching on Sunday, but behind that are prayers, preparation, sacrifice, perseverance, mga kapatid. Di ba nakikita lang natin minsan, eto na si pastor, nakatayo. Pero hindi natin nakita kung paano siya nanalangin para sa mensahe. Hindi natin nakita kung paano siya nag-prepare para sa mensahe. Hindi natin nakita kung ano yung mga sacrifice na ginawa niya para makapunta sa pulpit. Hindi lang yung biyahe niya papunta rito yung before a week, kung ano yung ginawa sa kanya ng kaaway, kung paano niya yun nilagpasan, kung paano niya yun ipinanalangin, preparation yun, mga kapatid. At nung tumayo siya rito. Kaya nga pag titignan natin ang lingkod ng Diyos, wag natin tignan na nagtuturo lang. Hindi. Di ba? Kaya nga sabi ko rito, many people only see the preaching on Sunday. Di ba? But behind nung bagay na yon, the prayers, preparation, sacrifice, and perseverance, mga kapatid. Yun ang hindi kasi natin nakikita. Di ba? Pag pumasok ka ba sa office, meron kang ginagawa, di ba? Pag nagbasa ka ng report, meron kang ginagawa. Yun yung ina-appreciate mo. Nagpuyat ka, nagpagod ka, nag-isip ka, gumastos ka, di ba? Hindi mo na tinitingnan kung paano mo siya ang after noon, pag nagpapasalamat ka kasi napagod ka, ganon din sa lingkod ng Diyos. Di ba? Tapos makakita lang si pastor ng hindi nakikinig, hindi ina-apply, kaya masakit din, hindi rin natin masisi ang mga lingkod ng Diyos. Di ba? Kasi behind po nun, meron pong prayer, preparation, sacrifices, perseverance na ginagawa. Di ba? Kaya nga sabi ko pambihira. Ang hirap. Hindi siya madali. Kaya nga, mga kapatid, makikita natin yung the pastor's commitment, mga kapatid. He's persistent in prayer. Pastors pray for the church continually. Meron siyang prayer without ceasing, mga kapatid. Once mark of a committed pastor, di ba? Ang isang marka daw ng committed pastor is prayer. Prayer. Totoo po yan. Kala nyo po ang ating pastor, hindi nananalangin po yan. Young people pa lang po kami, alam na naming nananalangin. Tignan nyo po yung tuhod ng ating pastor. Merong part na maitim dun sa dalawa niyang tuhod. Di ba? Yung mga hindi nakakilala kay pastor, check nyo, mga kapatid. Di ba? Kaya huwag kayong magduda na, pinapanalangin ba ako ni pastor? Kasi kami, proven po namin yan. Di ba? Hanggang ngayon, andun yung faith namin, pananampalataya. Yun ang isang marka na yan ay galing sa puso ng Panginoon. Na yan ay committed sa Panginoon. Di ba? Kasi pag walang pakialam sa iyo ang pastor, hindi kayo pagpipray niyan. Di ba? Hindi ako naninira ng religion, ha? Di ba?
Tingin nyo, nung sa dati nating sinisimbahan, pinagpipray ba kayo nun? Hindi ka kakilala nun eh. Di ba? Hindi nga tayo kilala nun. Pag kumain ka ng pag gumanong ka, wala ka na. Di ba? Makikita natin yan, mga kapatid. His passion, mga kapatid. Makikita natin, prayer is hidden labor of pastor. Prayer is hidden labor. Hindi na, kailangan ba ipakita ni pastor na nanalangin siya para sa atin? Hindi po. Yun ay labor ng pastor natin na hindi natin nakikita. Yun ay pagmamahal ng pastor natin na hindi natin nakikita. Di ba? Mga kapatid, a pastor's commitment in prayer shows his dependence on God and his love for the flock, mga kapatid. Di ba? Kumbaga, hindi akong bahala sa inyo, hindi ganun ang ating pastor. Dinadaan niya yun sa panalangin. Ang mga pastor, ganun po yan, prayer. Lagi niya nga sinasabi, pag-pray ka namin, kapatid. Hindi niya naman sinasabi, Brad, akong bahala sa'yo. Hindi niya sinasabing ganun, di ba? Pag-pray natin. Pag-pray natin. Why? Kasi ang kanyang pagtitiwala is nasa Panginoon, wala sa kanyang sarili. He's persistent in prayer, he's passionate in preaching. The boldly proclaim God's truth, mga kapatid. Preach the word. Be instant in season, out of season. Merong siyang namatayan siya, hindi siya namatayan siya, nagpipreach pa rin ang ating pastor. That is a great example, mga kapatid, na wala tayong dapat idahilan. Hayaan mo yung patay, ilibing niya yung sarili niya. Di ba? Nung libing nung atin ni pastor, sinong kasama niya? Tayo. Pero sa mata ng mundo, ano naman yan, mauunawaan naman yan eh. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Diba? Not forsaking the assembly, mga kapatid. Kita niyo yan, mga kapatid? Diba? Tayo pa rin ang kasama. Example na yan dati, example pa rin hanggang ngayon. Example pa rin yan, mga kapatid. Diba? Hindi pa rin nagbabago. At we are praying na hindi magbago ang lingkod ng Diyos. Amen? Makikita po natin, mga kapatid, a committed pastor is a passionate in preaching the Word of God. He does not preach for applause, popularity, or praise. He preaches because souls need truth and lives needs transformation, mga kapatid. Lives pala, mga kapatid. He preaches because souls, di ba, tayo ay nangangailangan ng katotohanan at ang buhay natin ay kailangan ng transformation. Whether convenient or inconvenient, accepted or rejected, he continues to proclaim the message of God boldly, mga kapatid. Di ba? Inconvenient man yan, hindi man tanggap yan ng mundo, di ba? Pero tanggap ng Diyos, he preached the word of God. Di ba? Hindi po siya nagpi-preach para palakpakan ng tao, para purihin ng tao. Nagpi-preach siya kasi yun po ang trabaho niya sa Panginoon. He preaches in good times and hard times, in season, out of season. Di ba? Makikita po natin, mga kapatid, di ba? Pastors are called by God. Pastors are called by God, caring for people, and committed to the work, mga kapatid. Di ba? Kaya nga ang title po natin, Pastors According to the Heart of God. The pastor's calling, the pastor's care, and the pastor's commitment, mga kapatid. Di ba? Na makikita po natin sa conclusion natin, pastors are called by God, caring for people, and committed to the work of God. That is why we honor them today, mga kapatid. Let elders that are ruled will be counted worthy of double honor, mga kapatid. Kung makikita natin, sa lahat ng mga sinabi ko, ganun ba ang pastor natin? So he deserved to appreciate, mga kapatid. He deserve double honor, mga kapatid. Amen? So tayo na po ang ang tawag dito, magsuri na ang lingkod ba ng Diyos dito is galing sa puso ng Panginoon. Makikita niyo po 'yan sa pinag-aralan natin. At alam naman natin, 'di ba, buhay na patotoo kung ano ang lingkod ng Diyos sa simbahan na ito. Amen? So yun lamang po, maraming pong salamat.